Umaga ngayon, pasado alas 7. Dahil low tide ngayon dito sa poblasyon, napuntahan ko tong seawall para maipakita ko ang structure, kung ano nangyari dito sa seawall talaga. Bagay do sa mga unang video ko, na-explain ko na yun kung ano nangyari. Pero mas maganda yung makita nyo yung mabato lang. Dahil low tide ngayon, kaya napuntahan ko tong lugar na to. Kasi madalas yung mga huling punta, mga una at huli kong punta rito, high tide. Hindi ko mapunta tong area na to. Malalim dito. Pero ngayon low tide. Kaya nalalakaran ko tong baba na seawall. Hanap lang ako magandang pwesto. Ito. Naabot lang ng alon. Ito ang ayun po. Tignan nyo to. Yan. Yan yung sinasabi ko. Bumagsak ko. Tingnan mo yung yan na yung kalsada. Yung pinaka bangketa. Bakante nga. Nakita nyo ba yan? Zoom natin. Kaya lang madilim. Ayan bakante. Na dapat siyang puno yan ng buhangin, lupa, mga graba. Pero ngayon bakante na. Kasi nga gumalaw to, tong area to. Dapat ito pantay doon. Doon nagpantay dapat. Ito. Dapat to nagpantay doon. Pero kasi nga open yung ilalim. Pag high tide, bagyo, pasok ang tubig dagat sa ilalim. Kinutkot yung ilalim. Siyempre yung pinakaloob, mawawala yung tambak niya. Kaya tumagilid. Kasi yung structure ng seawall, ipatayin konti. Ayun, bandaro, mapapansin niyo, may slope siyang pa ganun. Dapat ganun yan, slope, para itong area to, kung may slope yan na pa ganun, silyado ang ilalim ng seawall. Yung base ng seawall hindi gagalaw, hindi masisira. Inabot na ako, lakas yung alon. Yan ang itsura nyan. Yung slope pag ganun, aabot dito. Ayun ito pa yung pinaka base nya. Hanggang dito lang talaga yung structure ng seawall. Mapapansin niyo, may maganda naman ang design talaga, kaya lang hindi tinapos. Yun ang naging problema. Yung slope pa ganyan hanggang dito. Kaya yung ilalim yan, stable talaga yan. Hindi papasukin ng tubig kahit bumagyo ng malakas. Hindi dapat siya masisira. Pero dahil hindi nga tinapos, walang slope na ganito, open ang ilalim. Kinutkot yung ilalim. Yan ang nangyari dyan. Tignan niyo yan, Kaya ganun yan ang nangyari dyan Kasi yung ilalim nito, nalusaw yung lupa. Nabot na ako ng malakas ang alon. Malaking alon. Naubos yung lupa. Siyempre nawala ng pondo yung ilalim. Yung pinapatungan ng pinaka-seawall, nawala na. Since nawala na, hindi na stable, bumagsak ngayon itong portion na to. Pati nga iba Pero ito malala talaga Kumalas nga siya doon sa karugtong niya Ayun Tsaka kung makikita nyo, ang daming kabilya, ang daming bakal. Maganda ang design ng seawall, hindi lang tinapos talaga. Ayun nagputo ka na. Kaya sa area to, doon sa taas, wala na masyadong umi-standby. Medyo, siyempre, hindi na safe. Natatakot na rin yung mga tao na baka mamaya naka-standby sa area, biglang mag-collapse, matuluyan. Kaya di paano na, hindi naging kwento na lang sila. Yun ang nangyari dyan. Balik muna ako doon sa buhangin para lumalakas yung alon. Ayan yung slope na yan, dapat yan meron pang slope papunta rito para yung pinakailalim sarado. Kahit bumagyo, high tide, malakas ang alon,
hindi papasukin yung ilalim, hindi gagalaw ang seawall. Ang pundasyon ng seawall stable dahil walang tubig sa ilalim, sarado eh. Ganun dapat. Kasi nga di tinapos oh. Makikita niyo yung mga kabilya oh, lalaki nga ng kabilya. Hindi naman tinipid, maganda nga ang design ng seawall. Hindi nga lang tinapos talaga. Tsaka yung mga bato na yan, sabi ng mga tao, galing yan dito sa ilalim. Lumabas na lang yan kasi yung kwan nga ng dagat, yung alon, na pag masama ang panahon, inaanod kahit batong mabigat yan. Siyempre by nature, aanurin pa rin yan kahit paano. Malakas ang alon ha. Pero pa low tide naman eh. Oh, lalaki ng bato dito oh. Ano lang, kailangan maingat ka lang sa paglalakad kundi madadapa ka dito. Oh, lamig ng tubig sa dagat. Oh, yan ang first time ko to napuntahan. Buti nga na-tsempohan ko, pumunta ako dito na maaga oh. At least ngayon nakita ko na ang actual. Kasi pag nando ka sa taas di mo makikita to eh. Ayun, nababasag unti-unti oh. Buti na lang naka-shorts ako. Lakas ng alon. Ayun oh. Pasok dun yung alon. Kaya pag bagyo, hinahampas talaga ilalim. Kaya nagagalaw yung pinaka-base niyan, yung pundasyon ng seawall. O, labasan ng mga bato, buhangin lupa. Di, halo na yung ilalim nito, yung loob. Wala nang pinapatungan yung seawall. Anytime talaga, babagsak din yan. Siguro makatsempo yan ng isang malakas na bagyo, high tide, malakas ang alon, magkukulaps talaga yan. Eto nga, laki na. Meron pa dun eh, oh. Mas malala yung bagsak ng ganito. Pero kakatamad kasi pumunta dun. Ang lalaki ng bato. Ngayon na, itsura dito. O ngayon, nakita nyo na kung gaano kalala ang damage dito sa seawall. Ito, nagbago nga pala yung landscape dito sa beach. Itong dulo ng seawall. Mapapansin nyo, ayun, tingnan, may mga kalat. Oh. Ibig sabihin yan, yung high tide kahapon, nung hapon, hanggang dyan lang. Kasi ito lang ang inabot ng basura eh. Karamihan naman ng mga basura dyan, organic. Pero may nakahalo mga plastic yung sa mga soft drinks. Ayun. Kaya itong lumalim yan, dati mababaw yan. Ngayon lumalim na yan, nagbabago ang landscape. Yung alon, ihampas niya yung buhangin papunta rito. Dati mababaw yan, halos pumantayan dito. O ngayon mataas na. Tignan nyo dito. Ayan, yung area yan, tumaas ngayon yan. O hindi mo na makita yung karugtong nitong bumagsak na puno. Sa ilalim, natakpan ng graba at saka buhangin na galing doon. Pati yung mga bato rito na malalaking kapareho nun, oh, nandun. Natakpan na, hindi mo na makita. Tignan natin yung river outlet. Dahil nagbagong landscape. Ito na itsura, oh. Napuno to ng buhangin, oh. Dati walang buhangin yan. Manipis ang buhangin dito. Itong inaapakan ko to dapat, malalim dapat to. Ngayon mataas na. Ang tambak ng buhangin dito lang. Papunta ron, dun, hanggang sa makadiretso din yung bahay na yun. Oh. Tapos dito wala na. Kasi itong area to, part na to ng swamp. Mga tubig ngayon, napuno ng buhangin. Oh. Ayan. Pag mula dyan, ganyan papunta rito, puro tubig dapat. Pero ngayon wala na. Natakpan ng buhangin itong swamp. Ang daming palm tree. Ganyan, no? Nakarating yan buhangin dito dahil sa alon ng dagat. Oh. Bumabaw ngayon to. Kaya yung beach banda ron, lumalalim siya. Yung buhangin kasi dinadala ng alon, hinahampas dito paakyat. Dito natatambak, oh.
na dapat itong kinatatayuan ko nga, dapat to walang buhangin to, tubig to noon. Ngayon puno ng buhangin, nagbago na naman ang landscape niya. May coral dito, oh. Yung coral, mura pa yung coral, hindi siya yung may mga butas, oh. Yung mga butas, ano yan, yung mga shell, ano dyan, maliliit na talangka, yung mga bangka. Oh, daming bangka. Punta natin yan, yung mga tao dun, oh. Andun yung sandbar, yung maraming tao. Nagpipishing sila siguro. May mga fishing rod yung mga yan, eh. Lapitan natin. Ito na yung swamp pala. Wala na yung swamp. Ayan, oh. Puro buhangin na. Wala na. Ito na lang natitira sa swamp. Connected yan doon sa kabilang dulo doon. Yung may nilalabasan malapit sa seawall. Kasi andito ang ilog, eh. Dito ng source ng tubig, ilog. Tatakbo yan dito. Pero dahil natakpan na ng lupa at saka buhangin galing dito sa dagat, plus humalo yung putik galing sa ano, ayan, oh. Naharangan na. Nakat na sila. Makakadaan na yung mga sasakyan ngayon dyan. Lumiit na yung swamp, pero makapal yung palm tree nila dito, oh. Tingnan nyo to, oh. Yan ang buhangin nito, makapal. Dapat nandoon yan. Kaya yung beach lumalim pag ano na siya, kasi yung buhangin doon hinampas dito, dinala ng alon dito. Dito na sila natambak. Kaya malalim na ngayon dun. Mahirap na maligo ngayon dyan pag high tide, may malalim na yan. Noon kasi mababaw yan, straight yan, puro buhangin. Eh part kasi ng climate change yan, nagbabago ang seashore. Depende sa alon, bagyo, high tide. So ngayon nandito na, oh. Daming basura, oh. Grabe mga tao rito, walang pakialam. Tapon lang ng tapon ng basura. Tingnan nyo to, ito yung huling, ito yung marka talaga ng original na stockpile ng buhangin saka graba dito, may nakat yan kasi pag high tide, yung mga bagyo nakaraan, pag sampa ng tubig dito, aano dito, yun na lang ang natira. Yun na itsura. Papunta tayo doon sa may sandbar. Tignan natin kung ano ang meron dito sa sandbar. Ay, may mga tao doon, oh, nagpapasyal-pasyal. Naliligo yun na doon sa dulo, oh. Ito yung maliit na community dito. Konti na lang sila. Mas konti sila ngayon kaysa 2 years ago. Kasi 2 years ago maraming bahay dito. Hanggang dito yan, oh. Puro bahay yan. Mga barong-barong, mga light material. Para mga ganyan, no? Dahil inaabot na sila ng tubig, yung tumataas ang sea level, nag-aalisan sila. Ito buo pa, pero wala na rin. Umalis na yung may-ari. Yung nakatira dyan. Pinya, oh, giba-giba na, oh, basa. Kasi pag high tide, inaampas ng malakas na alon yan. Hindi na stay. Ayun pa yung mga bahay, oh. Hindi na stable yan. Ito ang sandbar. Malinis ngayon dito. Sakay nakarating yung mga dati. May isa akong video dito, low tide, ganito rin umaga. Ang daming mga bunot mga galing sa ilog. Pero ngayon wala na, oh. Siguro nilinis ng mga tao rito. Inalis siguro nila. Namatay na yung puno, oh. Unti-unti namamatay ang puno, eh. Kasi nawawala yung lupa.
Tapos tubig alat na yung nakukuha nila. Kaya talaga mamamatay. Kagaya nito, dati makapal pa ang mga buhay pa dati yan. Yung mga, ito yung malilit na puno na yan, mga halaman. Ganda ng buhangin, no? Pinong-pino. Ano nyo? Tingnan natin din sa ilog. Ito ang river outlet. Ganda ng buhangin, no? Pino. Kaya lang hindi white sand, gray. Ayan. Pag malakas ang alon, high tide, aabot dito, aagos. Tingnan yan. Oh. Ay, may marka. Yung hindi inabot ng agos, ayan, oh. Pupunta siya dito. Pag bagsak niya, balik na naman sa dagat kasi river outlet na yun. Dun. Malaki na ang pond. Nadagdagan to. Yung isang video ko, yung huling update ko, yung buhangin na yan, hanggang dito lang yan. Ngayon nandun na siya, oh. Baka next month to, maharangan na to. Pag sumara yan, mapipilitan ang tubig na doon na talaga dumaan. Kasi maharangan sila rito, eh. Yan, kapal na ng pondo, oh. Inaanod pa po, ay may mga isda, oh. Inaanod ang buhangin dito galing sa dagat dahil gawa doon sa alon na malakas. Mapapansin nyo, daanan talaga ng tubig. Ngayon hinarangan ng buhangin na galing dito. Pati itong inaapakan ko, masasarahan yan. Ano kaya mangyayari dyan? Baka doon na talaga sila dumaan ng tubig. Kaya ang beach dito lumalim, kasi yung buhangin niya dyan nandito na sa loob, dapat nando sa labas. Yan ang river outlet. Ano talaga, nagbago na talaga itsura dito. Punta natin yung banda ron, doon sa mga may mga tao. Yan, dito na tayo sa may sandbar. Pero hindi na maganda yung sandbar. Lumitaw na tong konkreto na to. Part ata to nung dike. Puno ata to. Ay hindi, part ng dike. Dahil simento, nilumot lang. Doon sa mga naka last video ko, hindi mo yan makita, natatakpan niya ng buhangin graba. Mataas dapat tong lugar na to. Kaya mapapansin nyo, hindi dapat ganyan yan, dapat pa ganun yan. May sandbar nga dito, pa ganun yan. Tapos yan, itong stockpile na yan, andito sila dapat sa lugar na to. Pero napunta sila dyan dahil hinampas ng alon. Kaya yan yung sinasabi ko, nagbabago ang beach, ang shape, dahil sa nature. Depende sa panahon, malakas ang bagyo, malakas ang alon, malakas ang hangin. Yan ang nangyayari dyan. Tumaas yan, kasi yung huling video ko, mababa yan. Magmula rito, kitang kita mo yung tubig dyan sa likod ng mga stockpile na yan. Pero ito na ngayon ang bukana ng river outlet, dito sila lumabas. Dati kasi dito yan, doon yan pupunta. Ngayon nandito na sila. Tingnan natin, malamig yan, yung tubig na yan, galing ilog. Tingnan nyo ang stockpile, dapat yan ando dun, pero nandito na sila. Hindi mo masabi yan ang level talaga nyan. Yan, hanggang dito yan, pantay yan. Doon yung nilulumot na bato na yun, may andun ng sandbar talaga. Pero nawala na yung sandbar. Ito na ngayon ng sandbar, itong kinatatayuan ko. Malumot ang tubig ngayon sa ilog na mabuhangin. Graba, naharangan dapat ang dito ang outlet. Buwi na yung mga tao ron, naglakad na sila.
Nag-high tide. Kasi yung pinanggalingan ko kanina, yung sa outer part ng seawall, ay no, inaabot na talaga siya ng tubig. Gusto mo tumataas ang tubig. Pa-high tide na naman pala ngayon. Ay lang update ko sa inyo.